more hello po sa ating lahat, no? And good afternoon sa ating lahat at welcome po kayong muling lahat sa ating another session ng DepEd Eat to Lie. At pwede nyo pong i-share ang ating live session ngayong hapon para po mas marami tayong mga makakasama at maaabot. And again, kung kayo po ay nagkakaroon po ng difficulty in watching in our Facebook channel this day or today, open po ang ating pong Facebook, ang ating pong YouTube channels ngayong hapon. At magandang hapon po sa ating mga kasama ngayong hapon. Good afternoon, tutor from Darlene May Quilon. Magandang hapon po, watching from Magalang, Pampanga, Sir RJ C. Calaguas. Hello, Sir RJ. Hello, Darlene. Also, Viracel Joy Laureto Agonoy, Lesson G. Diamantina, National High School, Cabalatuan East District, from Isabela. Also, Micaela Celestino, si Princess Divine Manipon, si Angela Claire Palalay, Shane de la Cruz, si Visitacion Furuk. Good afternoon, watching and listening from Doña Magdalena Gafud High School, from grade 9 Scorpio, Mapindan Francisco Junel, watching naman from LFG Dimantina National High School, also si Marinel Garan. And again, let me make a request, please share our live today para po mas marami tayong kasama na maabot this afternoon. And before we continue, please give me the chance to greet our Schools Division Superintendent, Madam Leilani Cunanan, our Assistant Schools Division Superintendent, Madam Maylene Minimo, and our Barat National High School Principal, Madam Maria Cruzal Gistrada, our Head Teacher, Madam Edna Urine, and my Master Teacher, Madam Edita Torino. Hello po sa inyong lahat at sa lahat po na aming kasama mula Luzon, Visayas at syempre hanggang sa Mindanao. Alright, at ako po muli si Tutor Leonard kasama si Tutor Carl mula pa rin po sa SDO Olongapo ang inyong mga kasama para sa Araling Panlipunan 9 tuwing Huwebes, alas 3 hanggang alas 3:40 ng hapon, live sa ating DepEd Eat, DepEd EdTech Unit at DepEd Tayo Facebook pages, DepEd Educational Technology YouTube channels. At ngayong araw, ang ating pong topic ay iikot sa Quarter 1 Week 7, mga karapatan at tungkulin bilang isang mamimili. Ayan. At for sure, you're all excited in this today activity. Hello din po kay Marinel Garan, kay Grimar Valiente, kay Ange de la Peña, kay Visitacion, kay Mel Sevilla, hello po. Madam Mel, hello po. Christine Mikume Borias. Andyan din po si Ashley Ranque, si Jana Eden, si Elmer Doliente Cabang. Hello po sa inyong lahat. And to continue in our today's topic, and might be our last topic for this quarter, let's continue. At una sa lahat, we want to greet at bigyan ng parangal ang ating Cutie and School of the Week for their very active participation in our online tutorial classes for our week 6. Our Cutie of the Week is none other than John Angelo J. Brunil. And our School of the Week is the New Kanaan Integrated School from Sarangani. And also our featured hashtag of the week ay hashtag Be Wise to Gain Good Income mula naman kay Darlene May Quilon. And of course, ang ating mga masisipag at walang pagpapaawat ng mga online tuties sa kanilang mga output. Andyan ang mga output mula kay Grimar Valiente. Excuse me. We have Darlene May Quilon at ang inyong Kuya Mark Alvin M. Platon. Maraming salamat sa inyong pagtutok at laging pagbibigay ng inyong output sa amin. Andyan din po si Jana Eden, si Ashley Ranque, si Ara Jose, si Christine Mikume. At yan, congratulations daw po, sabi ni Ara Jose. Congrats daw. Ashley Ranque, congratulations daw po sa ating mga
featured output ngayong araw. At pwede ka rin masama sa ating output of the week na pararangalan basta gawin mo lamang ang ating additional activity sa pagkatapos ng ating live. Watching and listening from Ethiague West District, Doña Magdalena H. Gafud. Hello kay Dayan Ancheta at kay Kyla Guina Publico. Good afternoon po. Also watching, listening from Ethiague West District, Doña Magdalena Gafud, si Dayan Ancheta. Thank you po, sabi ni Darlene May Quilion. No, Darlene, we should thank you for doing your activity. Natalie Nicole Gutierrez, hello, good afternoon po sa inyo. And with no further ado, ito pong ating mga paalala. Una, ihanda ang inyong lapis, kwaderno o notebook. At ang ating gagamiting module ngayong araw ay ang Araling Panlipunan 9 na isinulat ni na Dorisa S. Kunting, Precious Ann A. Breva, Mervin L. Musil or I. Musil, Edsel D. Fuentes, Noemi S. Santillan, Rowena J. Cortez, Rowena A. Adavan, Janelle J. Baladola at Catherine D. Tornandizo at inilathala published by DepEd Region 9. At syempre, lagi natin inaasahan ng inyong aktibong pakikilahok sa ating mga gawain ngayong araw. Alright, at upang umpisahan ang ating gawain ngayong araw, tayo po ay magkakaroon na muna ng baliktanaw. So, ang ating baliktanaw, syempre, last time ang ating huling met, ay may kinalaman sa mga tungkol sa pagkonsumo. At ngayong araw, ang ating last session for this week ay iikot naman sa ating melt number 8 na naipagtatanggol ang mga karapatan at nagagampanan ang mga tungkulin bilang isang mamimili or consumer. Alright, at upang umpisahan ito, tayo ay magkakaroon ng activity which is called as a punan natin. Ano ang gagawin, tutor? Punan ng wastong titik ang bawat patlang upang mabuo ang pangalan ng consumer protection agencies o mga ahensya na nangangalaga sa karapatan at kapakanan ng mga mamimili. At for sure, itong mga ito ay inyo nang narinig sa television, sa radio, at sa iba pang mga social media account. Ayan, thank you raw po, sabi ni Kuya Mark Platon. You're welcome, Kuya Mark, at thank you sa inyong every week na pakikibahagi sa ating gawain. Watching, listening from Ethiague West District, Doña Magdalena H. Gafud, andyan si Gian at si Etoshiki Nozumo. Welcome sa ating AP9 online tutorial. O again ang kailangan nyo lang gawin ay buuin ang ating mga consumer protection agencies. Number 1, ang BFAD. Ang BFAD ay nangangahulugang Bureau of Blank and Drugs. So once again, pwede nyo pong i-comment ang inyong mga sagot sa ating comment box. Ayan, sabi niya ni Elmer Deliente Cabang, Division of Isabela na matiyagan ng kikinig at sabay-sabay natuto sa inyong mga video lessons. Thank you so much, Sir Elmer Deliente Cabang. It is our pleasure po to be part of the learning of our students. No? Also, ang sabi ni April, watching from Ethiague West District, Doña Gafud, hello po sa inyo. Binabati ko po ang aking mga estudyante ng Luis Fe Gomez Diamantina National High School, Cabanatuan, Isabela, na mga taga-nakikinig, natututo sa inyong mga video lessons. That's Sir Elmer Deliente. Thank you po for bringing your students in our online tutorial. And now we check. So ano kayang agency ang BFAD? It is Bureau of Blank and Drugs. It is Bureau of Food and Drugs. At tama po ang mga sagot ng karamihan sa ating mga kasama gaya ni Grimar, ni Ara, ni Ashley, ni Princess, ni Isabella, ni Jang Moral. Hello Sir Jang Moral mula sa Barato National High School. Hello po sa atin. Watching, listening also from Ethiague West District. Hello po kay Cyril Antonio. Hello po. At tama rin po si Princess Divine C. Manipon. That is very good. Also si Mark, Kuya Mark Platon ay tama din. Let's go for number 2.
Ang PRC ay nangangahulugan ng Professional Blank Commission. So, ano kaya ang letter R sa PRC? Hi sir, watching from Licerio Antiporda, Senior National High School. Hello kay Jen Ni. Also, tama rin po si Darlene Quilion kanina in the question number 1. Once again, you may now maximize our comment box or our comment section. Ilagay po ang inyong mga kasagutan. Alright, let's check now kung ano ba ang R sa PRC. It is Professional Regulatory Commission. Alright, so tama po ang ating mga kasama, gaya po ni Jan Angelo Bronil, ni Kuya Mark Blato. Sige, regulatory, regulation, that would be acceptable siguro kung ating titignan ang kahulugan ng regulation, no? Pero dahil ito ay isang proper noun, isa itong ahensya, that should be regulatory. Alright, so tama rin po si Marinel, si Guimar, sige, si Ange de la Peña, si Isabel, si Darlene, si Princess Divine Manipon. And also watching from Ethiaga West District, Doña Magdalena H. Gafud High School, we have Catherine J. So tama rin po si Jenny. Alright, so number 3, we have the POEA. And we usually hear this kapag ang ating usapan ay pag-abroad o ang ating mga OFWs. Ngayon, ano kaya ang O sa Philippine Blank Employment Administration? So you may now comment your answers in our comment box. Alright, so also I want to greet ang aking mga kasamahan sa Barat National High School who are there tumutulong sa aming ngayong school activity sa paglilinis at pagpapaganda ng aming paaralan. No? I'm hoping na kapag okay na ang face-to-face in the future, sana yung mga kasama ko ngayon sa aking online tutorial ay syempre maging kasama, katulong natin sa pagpapaganda ng ating paaralan. Alright, so we have POEA is Philippine Blank Employment Administration. The O stands for overseas. Correct, muli si John Angelo Bronil, si Darlene, si Mark Platon, si Guimar, si Ara, si Ashley, si Isabella, si Princess, si Darlene May Quilion, si Ange, si Marinel, si Jenny, Princess. Also watching from, what school is this? Luis Fe Gomez Diamante National High School, Cabanatuan District. Andiyan po si Princess Athena. Hello, hello po sa inyo dyan. Also, andyan si Richard Ibarra from Doña Magdalena H. Gafud. Hello, hello po sa ating lahat. At correct din po si Jenjen, si Mark Blaton at si Pamela ay kayan. Ayan, that is very good po, no? Let's move forward. We have DTI. Ano kaya ang letter I sa Department of Trade and blank? You may now put your answers in our comment box. At hello, hello po sa lahat po na nanonood. Diyan naman po sa Licerio Antiporda Senior National High School. Hello, hello po sa inyo, mga kasama natin dyan. Na? So once again, kung hindi kayo masyado pang busy sa pagsagot, pwede nyo pong i-share ang ating live session this afternoon para po mas marami tayong maabot ng mga kasama, especially grade 9 students. Alright, let's now check. DTI stands for Department of Trade and Industry. Alright, so we have our correct answers mula kay John Bronil. Andyan din po si Jenny, si Darlene, si Elaika Apostol, Mark, Ashley, Grimar, Isabel, Carl Lexus, Princess Athena, Princess Divine, si Ange, si Marinel Garan, si Pamela Aykayan, si Ara Jose, at Isabella May de la Cruz, at si Steven Camacho. Yan, that is very, very good. Which means, meron na kayong prior knowledge sa mga agencies na umaagapay sa atin bilang mga consumers. So, dahil dyan, o bukod dyan,
bukod sa mga ahensya that keeps us safe as consumers, may mga batas din na ipinasa o may isang batas na basihan ng mga batas na nangangalaga sa ating kapakanan bilang mga mamimili. Before we continue, please put your scores on our comment box. Ilan kayo nakakuha ng 4 out of 4? Ilan kaya naka 3 out of 3? Naka 2 out of 4 at 1 out of 4. No? I want to greet also Arwin Ebuscado, watching and learning from LFG Diamantino National High School, Cabanatuan East District. Also, Glizeli, 9 Milky Way, watching, listening from LFG also. No? So, I can see 4 out of 4, si Kevin, si John, si Mark, si Princess, si Ara, si Isabella. 3 out of 4 naman si Ange, no? Si Dailene is 4, si Darlene, si Dailene, at si Grimar ay 4 also. Si Princess Joy Cadiente is 4 out of 4 also. 2 out of 4 si Carl Lexus Harry Castillo, and that is fine because the very reason why your tutors, Tutor Leonard and Tutor Carl are here ay para mas tulungan kayong mas maunawaan ng mga laman ng inyong mga module. So, also, watching with us from Grade 9 Galaxy, listening and learning from LFG Diamantino National High School, we have Edzaline Acosta. No? Also, we have Marinel for 4 out of 4, 3 si Ashley, 2 si Jenny. 2 lang po ang na-answeran ko because I am late, and that is fine. All right, so let's move forward. So, naipasa po ang Republic Act 7394 or Consumer Act of the Philippines upang bigyan tayo ng 4 na focus. Una, ang kaligtasan at proteksyon ng mga mamimili laban sa panganib sa kalusugan at kaligtasan. So, tutor, ito po pala ay legal. Yes. In short, kung ito ay legal, meron itong pangil at ito ay marapat na sundin ng lahat ng consumers at lahat ng kasama sa sektor ng pagbebenta at pangangalakal. Ikalawa, proteksyonan laban sa mapanlinlang at hindi makatarungang gawain at may mga kaugnay sa operasyon ng negosyo at industriya. So, ang batas ng Republic Act 7394 ay binibigyan tayo ng proteksyon, pananggalang laban sa mga mapanlinlang, especially ng mga businesses or business entities. Ikatlo, pagkakataong madinig ang reklamo at hinaing ng mga mamimili. Reklamo, hinaing o nais iparating sa isang tindahan, isang business entity, merong Republic Act 7394 upang bigyan ka ng kapangyarihang madinig ang iyong hinaing o reklamo. At ika-4, representasyon ng kinatawa ng mga samahan at mamimili sa pagbabalangkas at pagbuo ng mga patakarang pangkabuhayan at panlipunan. Ayan, binibigyan naman tayo ng kakayahan ng Republic Act 7394 na maging katuwang sa pagbuo ng mga batas, mga regulasyon na may kinalaman sa pangkabuhayan at panlipunan. At dahil dyan, nabuo ang 8 karapatan ng mga mamimili. So once again, bakit po hindi naipapatupad ng tama ang Consumer Act sa Philippines? Sabi po ni Gilbert Francisco, no? So if there are instances, Kuya Gilbert Francisco, na sa tingin mo hindi ito nabibigyan ng pansin, first and foremost concern natin dyan, ito ba ay naiparating? Kung ito ay naiparating, kanino kaya naiparating ang ating hinaing o reklamo? No? So, those are 2 first main concern. Dapat ito po ay nasabi. No? Pangalawa, ito po dapat ay nasabi sa kinauukulan. So, iwasan po natin yung pagpo-post lang ng ating reklamo sa Facebook, sa social media, kasi po wala pong sasagot doon. So, if you have concern, kung ito ay local in your own market, sa inyong probinsya, sa inyong bayan, you can go directly sa inyong munisipyo. No? You can write a letter of complaint
para ito po ay ma-address. Alright? Watching from Culipapa National High School District of Hinubaan Division, Negros Occidental. Wow, napakalayo ng inaabot ng Itulay. Now we have someone from Occidental, Negros Occidental. Also, Princess Divine C. Manipon, hello. Kay Frenalyn Galang, kay Narlene Mueda Garinga, kay Glenn Antipala, Tutor Leonard, maraming mga smuggled goods na ang batas na ito ang sumusubaybay sa pagpasok ng mga produkto. That is correct, no, Mark Platon, no? This is actually a discussion na mas dapat nating palalimin. At ang kahalagahan ng pagkakaroon ng pangilang batas at mamaya as we continue, malalaman nyo kung sino ba talaga ang nagpapatupad ng batas, no? Huwag tayong umasa lamang na hindi porke batas ito, pulis lang ang magpapatupad dahil tayo bilang mga consumer, bilang mamamayan ng ating bansang Pilipinas, tayo ay merong pananagutan sa ating kapwa at sa ating market. Try nyo po gumawa ng letter of complaint sa DTI or any agency. Correct, John Angelo Bronil. That is the very first step. Make a complaint letter. Show up. And then you tell them what happened, ano nangyari, para mabigyan po ng aksyon. You are welcome, Kuya Gilbert Francisco. Now, let's continue. Number 1, ang una mong karapatan sa pangunahing pangangailangan, which means we have the equal rights, equal access dapat meron tayo in what? In buying, in consuming yung mga basic needs gaya ng tubig, pagkain, kuryente at ng matitirahan. So, ikalawa, karapatan sa kaligtasan. So, dapat meron tayong karapatan na kumonsumo ng produkto o serbisyong ligtas para sa atin. Ikatlong karapatan mo sa patalastasan. So, meron kang karapatan na makapanood, makarinig ng mga advertisement na merong sakto, may tama na mga impormasyon. Tutor, paano po pag misleading po yung pong information ng isang advertisement? That is the time na iral ang iyong dapat na gagawin. And we will know that as we continue. Number 4, karapatang pumili. Ayan, no? Dapat alam mo na pwede kang pumili at wala dapat kahit anong business entity ang pumilit sa iyo na i-consume, bumili sa kanilang products or services. Number 5, karapatang dinggin. See? Kung meron kang kahinaing, meron kang reklamo o nais ipaabot sa isang business entity, isang negosyo o isang tindahan, meron kang karapatang dinggin. Number 6, karapatang bayaran at tumbasan sa anumang kapinsalaan. Kung meron kang nabiling isang produkto o isang serbisyo na ikaw ay naapektuhan, maaring ikaw nasaktan, nakakain ka ba ng hindi tama yung laman? Halimbawa, bumili ka ng isang pagkain, pero meron kang allergy sa hipon. Unfortunately, hindi nilagay sa details ng product na yun pala ay may halong hipon or shrimp. At ikaw ay nagkaroon ng allergy, inatake ka ng iyong allergy. Meron ka bang karapatan? Meron. Pwede mo silang i-complain at dapat kanilang bayaran bilang pinsala sa iyong katawan at tumbasan kung ano man ang kapinsalaang iyong inabot. Kung ikaw ay na-ospital, dapat bayaran nila yung iyong ginastos. Kung ikaw ay huminto sa pagtatrabaho, dapat bayaran nila yung ilang araw na hindi mo pagpasok dahil sa sakit na iyong naranasan. Hello po kay Mary Joy Javier, watching also from Baluan Elementary School, si Bebina Basuel. Hello po sa inyong lahat and welcome sa ating Dapat Itulay online tutorial. Number 7, karapatan sa pagtuturo tungkol sa pagiging matalinong mamimili. Alright, so meron kang karapatang matuto at meron ka rin karapatang sabihin ang iyong natutunan. Saan? Sa pagiging matalinong mamimili. Pwede kang umattend ng symposiums, ng seminars at walang dapat na pumigil sa iyo kung ang iyong nais ay maging mas mahusay,
mas maging matalino, logical in terms of consumption. Number 8, karapatan sa isang malinis na kapaligiran. And that is very, very important and common. Na tayo bilang mga mamimili ay may karapatang mamili, kumonsumo sa isang lugar na malinis at safe sa atin. Alright? And we are now going sa isang mahalagang bahagi ng ating aralin na hindi lamang karapatan. Kasi we seldom or we usually hear yung kataga na customer is always right. Right? We always hear that. Na at times, meron tayong mga videos sa may Facebook especially, na yung mga customer minumura, sinisigawan, or binabastos yung ilan sa ating mga service crew. At ang kanilang laging sinasabi is, customer is always right. Ang tanong, karapatan lang ba ang meron ang mamimili? No? Sabi ni Mark Platon, Tutor Leonard, kasama po ba dito ang Bureau of Customs? Kadalasan po sila nang nagmo-monitor sa mga produktong pumapasok ng iligal na nagiging dahilan ng pagkalugi ng lokal na produkto. Yes, no. Mark Platon, Kuya Mark, ang customs po kasi, ang kanila pong work is for import and export. Ano po? So, bilang isang bureau, sila po ay under ng DTI in terms of trade. No? So, ang gawain nila is to make sure na legal ang pagpasok at paglabas ng produkto. Well, under the umbrella of DTI, ang work naman ng DTI is to check kung ito bang mga produktong ito ay safe for the consumption of every Filipino. Kaya kung iyo pong titignan, yung mga products, especially if it's coming from abroad, may nakalagay doon, DTI approved. By the way, no, as we move forward in AP9, marami pa kayong makikitang iba't ibang agencies. Iba-iba yan. Tayong separate for meat. We have the NMIS or National Meat Inspection. Meron din yung iba sa ating bigas. And so on and so forth. No? So, tumitingin po sa hindi check yung quality ng product. Not all consumers always right, sir. Depende yon sa attitude ng customer. So, the word attitude should be or would be subjective, no? At let's always think of this. Ang isang scenario, we can only tell kung sino yung mali at tama if it undergone a process. At wag po tayo sanang maninigaw, mga kasama. Malulungkot ako pag narinig ko na meron sa inyong nanigaw ng isang service crew. Promise. No, wag po tayong ganoon. Kung meron tayong gustong sabihin, meron tayong hinaing sa isang product o isang kumpanya or isang restaurant, let's do it in a civil way with a good attitude. Good afternoon po everyone watching from NOH SCC Grade 9 Bonifacio. I'm John Paul Enrique. Hello John Paul Enrique. May pananagutan din po ang bawat consumer. Kailangan rin po ng pananagutan ng mamimili. Karapatan po nila mamili ng hindi sira. That is correct. Hindi po lahat ng customer ay tama. Dapat po nating igalang ang taong nagseservice. That is very correct, no? So, hindi lamang karapatan, meron tayong mga pananagutan. Number 1, kamalayan sa kapaligiran. Ano yan? Tutor, bakit kami ang maglinis po ng paligid? No? Hindi naman sa ganon. Pero, bilang isang consumer, dapat meron kang kamalayan sa kapaligiran. Dapat alam mo kung ano ang magiging epekto ng iyong binibiling mga consumptions, mga binibiling mga produkto. At syempre, i-add na rin natin kung saan mo nilalagay ito after mong gamitin. Alright? Baka naman bili ng mga produktong nakabalot sa plastic wrapper tapos tinatapon mo kung saan-saan. Take note,
May karapatan ka, oo. Pero dapat ikaw din ay maging responsable sa ating kapaligiran. Saan ka pa meron dapat kamalayan? Kung ano ang epekto ng mga produktong binibili mo. Alright? Baka nang bumibili ka ng sobrang hairspray. Baka naman sobra kang bumili ng insecticide. Baka naman sobra kang gumamit ng aerosol products na ito ay nakakasira sa ating kapaligiran. May mga pakiramdam din naman yung mga taong yan dapat ding igalang at ang nagsisilbi sa atin. Yes, Kuya Mark. I would definitely agree on that. Dapat lahat tayo ginagalang ang lahat ng uri ng nagtatrabaho sa ating bansa. Mula sa pinakamataas, if you look at the lawyers or doctors bilang mataas sa mga trabaho, they have the same value with our farmers, with our service crew. All right? Consumers are also held liable for their actions, especially for their inhumane ones. Yes, that is correct, no? Thank you, Naline Mueda Garinga. They should be held liable. Take note, may mga kaso rin po sa hindi tamang paggamit ng mga salita. No? Kaya let's be careful, mag-ingat po tayo with the words that we use in complaining with our service crews. Ang paglinis ng kapaligiran magsimula sa sarili at disiplina sa iyong katawan. Definitely right, no? Si Bricky Z. Thank you. Pangatlo, pagkilos. So, ang pagkilos po, ito ay specifically talking on the matter na ikaw bilang isang taong may rasyon o rational, dapat ikaw ay may pagkilos saan? Sa paglaban sa mga fraudulent activities. Dapat kung may nakita kang pandaraya, kung may nakita kang hindi patas sa atin bilang mga consumers, dapat kang kumilos at iyon ay iyong iparating sa kinakaukulan. Again ha, sa kinakaukulan, hindi mo ipaparating sa iyong classmate lang, hindi sa iyong kapitbahay, hindi sa iyong tropa, kung hindi sa kinakaukulan. Next one, pagmamalasakit sa lipunan. So take note of this, na ang ating kinukonsume ngayon will determine kung anong uri ng bansa ang aabutan ng ating future na mga Pilipino. So paano po yan, Tutor Leonard? So bilang isang consumer, dapat ikaw ay malasakit sa lipunan. At dapat we should follow ang paggamit ng mga resources na mga resources na hindi makakasira sa ating lipunan at hindi makakaapekto sa ating future population. 'Di ba? Para hindi nila tayo sisihin sa future, baka sabihin nila, ay, kasi yung mga tao na yan mula 2001 to 2020, sobrang kumain ng baboy, kaya ngayon ubusin yung baboy sa Pilipinas. No? That would be unlikely, but it happens. It might happen. No? Ang example niyan, yung bansang Nauru, if you would have Nauru, it is a Pacific nation, kung ano nagkakamali, at ito ay sobrang yaman noon sa natural gas. The problem is, ang mga resources ay hindi unlimited. Ibig sabihin, mauubos at mauubos. Nung panahon na yon, ang Nauru ay napakayaman. But nowadays, sobrang hirap. Bakit? Dahil sagad ang paggamit ng mga resources sa kanilang bayan. So, para hindi dumating ang panahon na yon sa atin, let's be responsible at magmalasakit sa ating bansa. Apat, ang pagkakaisa. So, ang pagkakaisa naman, meron tayong karapatang bumuo ng grupo o pwede ring union or pwede ring party list. Para saan? Upang masabi natin ang ating hinaing bilang mga consumers. Alright? Hello po, good afternoon po, watching from Alibadabad National High School, Irish Nika, Cathy May, Turquesa. Hello sa inyo. Also, good afternoon, Faith Flores, love, watching from Quirino National High School, Quirino District. Hello po sa inyo, ma'am. At sabi ni Mary Joy Javier, pagkaingatan ng ating nasa paligid. Yes, please.
And lastly, mapanuring kamalayan. So, bilang isang mamimili, dapat ikaw ay marunong sumuri. Dapat alam mo kung ano ang mga produkto, ang mga serbisyo na maaaring hindi mabuti sa'yo, sa pamilya mo, sa kapwa mo, at sa ating bansa as a larger mass. Alright? So, again, bukod sa meron kang karapatan bilang mamimili, meron din tayong responsibilidad or pananagutan. Good afternoon po, Eunice D. De Vera 9 Kind, watching from Quirino National High School. Makiisa para sa bayan at magtulungan para sa lipunan ng sa inaharap ay hindi pang hinayangan. That is a very good rhyme, no? Para sa future, hindi po tayo magsisihan. Alright? Tulungan natin yung ating bansa. Let's be a good health. At where can you start that? Start that in your very own home. Sa inyong tahanan, maging responsable na kayo. So when you go out in the real world, you'll be more responsible. Alright. And now, upang i-check kung ating bang natutunan lahat ng mga mahalagang bagay sa ating aralin ngayong araw, ating gawin ang paglaban mo. Ano kailangan gawin? Analisahin ang bawat sitwasyon at tukuyin kung ito ba ay nagsasaad ng karapatan o pananagutan ng isang mamimili. Pero maaring ito rin ay both na pwedeng karapatan or pananagutan. Alright, let's move a little quicker. Number 1. Nakita ni Arnold na dinadaya ng isang tindera ang weighing scale niya na ginagamit sa pagtitinda. Kaya kanya itong sinumbong sa kanilang munisipyo. Ang kanya bang ginawa isang karapatan o isang pananagutan? Please drop your answers on our comment box. Alright, so ito ba tingin nyo ay pananagutan or karapatan? O again ha, pwede pong both. Pwede po siya maging both. Pwedeng isang situation could be telling us both principle ng pananagutan or karapatan. And the like answer is pananagutan. Bakit pananagutan, Tutor Leonard? Kasi siya ay nananagutan sa kanyang lipunan. Hindi niya hinayaan na madaya yung iba pa niyang makakasama. At bakit din ito karapatan? Dahil karapatan din po ito, meron tayong karapatang magkaroon ng fair na consumption. Kaya I said a while ago, it could be both. But more likely, isa itong pananagutang panlipunan. Alright, so thank you for answering, no? I won't tell the names na ng mga sumagot because I believe you're all answering. At yan po ay pananagutang pagmamalasakit sa lipunan. Number 2, matapos bahagyang masugatan sa pagputok ng depektibong bumbilya si Anita, siya ay ipinagamot ng may-ari ng nagbebentang tindahan. So, nasugatan siya, si Anita. Pero siya ay pinagamot. Ano kaya? Ito ba ay isang karapatan or pananagutan? Brixie, malasakit sa kapwa upang di makasuhan muli. That is correct also, no? So, pinagamot siya. Yan ba ay kanyang karapatan o yan ba ay kanyang responsibilidad or pananagutan? What do you think? Alright, let's check the answer. And the correct answer is karapatan. So, tutor, bakit? Dahil karapatang bayaran at tumbasan sa anumang kapinsalaan. Pero, sa side naman, ng businessman, ng may-ari ng tindahan, yan ay kanyang pananagutan. Alright? So, let's move for number 3. Isang party list na nangangalaga sa kapakanan ng mga consumer ang nagsampa ng reklamo laban sa isang kumpanya na matapos magpalabas ng advertisement na waray ng hikayat sa pagkonsumo ng isang mapanganib na chemical. So, nagsampa ng kaso ang isang party list. Yan ba isang pananagutan o isang karapatan? Pananagutan nila kasi sila po ay nagbebenta ng bumbilya at karapatan niyang ipagamot ang sarili. That is also correct, no? Kay Kuya Brixie Z. Alright, number 3. The correct answer is karapatan. Anong karapatan po yan? Karapatang patalas
kaltasan. So may karapatan tayong bigyan ng dapat sakto, dapat safe na mga detalye tungkol sa isang produkto o isang serbisyong ina-advertise, ito man ay sa TV, sa radyo o sa news. Alright? So, isa po yang karapatan. Sige, we want also to acknowledge yung answer nyo ng pananagutan, no? Kung isa itong party list about consumers, ito rin ay dapat na pananagutan. Bakit? Dahil pananagutan ng isang party list na sabihin, i-voice out yung nais ng mga consumers natin. Alright? So it could be both. Number 4, ang Pamilya Santos ay nagbawas sa paggamit ng hairspray, insecticides at herbicides matapos malaman na ang karamihan pala sa mga sangkap nito ay maaaring makasira sa kapaligiran. So nagbawas sila ng paggamit ng hairspray at insecticides at herbicides. Yan ba ay karapatan o pananagutan? Please put your answers below now. So, wag kayo magtaka kung meron mga topics sa economics na, sir, bakit parang karapatan yun? Bakit, sir, parang pananagutan yun? So, once again, ang economics po ay isang araling panlipunan. It's a social science. Ibig sabihin, it has intertwined, dikit-dikit na mga subjects at principles, no? Kaya at times, most of the topics, especially like this one, are subjective. Depende po sa rationalization natin. At dyan po tayo mas tumatalino. Right. The correct answer is pananagutan. Ayan ay pananagutan mo sa ating lipunan at kapaligiran. Alright. Maraming salamat. Kung meron kayong katanungan, you may send your questions later. Pero I want to know muna kung ilan ang inyong scores na nakuha. So again, yung 1 to 3, it could be both. At yung number 4 ay dapat pananagutan. So please drop your scores now. Who got 4 out of 4, 3, 2, and 1? Alright. So, ang responsableng pamimili ay isang mahalagang karunungan na tinuturo sa Araling Panlipunan 9. Ipagpalagay mo na ikaw ay nakabili o nakagamit ng isang produkto o serbisyong depektibo. Gumawa ka ng letter of complaint na ipaparating mo sa kinakaukulang o kinaukulang ahensya ng pamahalaan. Isama ang mahalagang detalye ng iyong liham. So, gagawa ka lang po ng letter of complaint. Alright? At i-send po natin sa isang government agencies. At ito ay yung ilagay sa isang bond paper o isang clean sheet of paper. At pwede mo itong lagyan ng hashtag na sarili mo. At isend or itag kami sa @tutor Leonard at @tutor Carl. Samahan mo ng hashtag na matalinong consumer. So, karamihan po ay 4 out of 4 at 3 out of 4. So, I am very, very happy dahil in short, kayo po ay natutong kasama ni Tutor Leonard ngayong hapon. At abangan po natin ang Week 7 Jury of the Week, School of the Week, and feature the hashtag of the week at syempre ang ating output of the week. Paalala, ang DepEd Itulay online tutorial ay nakikiisa sa paggunita ng UNDAS 2021. Muli tayo makikita sa November 11. So next week, wala po muna ang Itulay online tutorial upang bigyan daan ang ating pagninilay at pag-alala sa ating mga yumaong mahal sa buhay. So once again, kami po ang Araling Panlipunan tutors ninyo sa inyong DepEd free online tutorial mula po elementary hanggang high school. At ako, si Tutor Leonard at Tutor Carl, aking kasama lagi. He might be in our backstage lang at nag-observe sa atin. Mula po sa SDO Olongapo City, in pong live na kasama tuwing Huwebes, alas 3 hanggang alas 3:40 ng hapon, live sa DepEd EdTech Unit at DepEd Tayo Facebook pages, DepEd Educational Technology Unit at DepEd TV YouTube channels. At sa inyong comments and suggestions, please email us at edtech@deped.gov.ph or dahil po kami ay level up na, pwede mong i-scan ang QR code na yan at ibigay ang inyong comments and suggestions. At wala na pong aalis, abangan na po
ang pagdating ni Tutor Edwin at ni Tutor Leia para sa Araling Panlipunan 10. Once again, maraming salamat po sa inyong lahat, and I will see you on our next session on November 11. Please, mag-ingat ang lahat, stay safe, and stay warm. Goodbye everyone, and thank you so much.